Picking up unknown flowers on the road, feeling the changing seasons, the days I spent with you, unfading memories. Your smile that day was so dazzling. Tears spilled, the rain's after effects remain in my heart. My feelings for you never change. What's up? Good morning mga kabiyeros. The summer wind is coming. Memories Ay, are deep in my heart, as if you nandito were tayo always ngayon there. sa Pulo. Through time. Pipiesta pala dito sa may bandang Palasan ata to. Hindi na yata to sakop ng Pulo eh. Palasan. Sunod-sunod ang piyesta dito sa dito sa Valenzuela. Mostly hindi naman tumatapat siya talaga ng linggo. Katulad nung piyesta sa may bandang Ugong, Lunes ginanap yung piyesta doon dito. Hindi ko lang sure kung kailan yung piyesta dito. Pero may mga banderitas. Ibig sabihin, pag may banderitas, piyesta. Ito, Barangay Palasan, DS. Alas 5:30 pa lang. Akala mo, alas 7 na. Mabilis ngayon. Yung panahon, ang bilis magliwanag. Ba't nga ba ako bumibiyahe ngayon umaga? Meron kasi ako papakita sa inyo mga kabiyaheros. Madalas ko tambayan yan sa umaga or lalo na pag bumibiyahe ako sa bilang MC Taxi. Sideline tayo sa MC Taxi. Every time na napapadaan ako doon, tinatambayan ko yun. Ituturo ko na rin sa inyo. Baka sa mga naghahanap ng matatambayan, pag ganitong mainit na panahon, libre lang naman siyang tambayan. May kasing nakatambay doon. Lalo pag gabi, marami nakatambay doon. Iba ka nagkaka-camping pa nga eh. Iba nagmo-moto camping pa doon. Kasi maganda yung spot na yun. Medyo malaylay lang dito lang sa Valenzuela. Pupunta natin doon sa may bandang Malabon. Sa aksidente ko lang din na nalaman din na meron palang ganun lugar pa pala doon sa Malabon. Ano yun eh, parang nagbabalang ako ng pasahero nun. Tapos nadaanan ko siya. Sabi ko, ganda ng spot na to sa tambayan dito kasi may kalawakan, may malawak-lawak din yung lugar eh. Tapos sa paligid doon, hindi ko lang sure kung fish pond ba yun o ilog. Lalo pag umaga, pinupunta-puntahan ko talaga yun. Pag maghatid ako kay Commander, sinasadya ko lang yun. Pero hindi lang ako masyadong nagtatagal doon kasi nga kailangan ko bumalik agad ng bahay ang mag-asikaso. Ito mga nagdaang araw, papansin nyo hindi ako masyado nag-upload ng mga about sa mga nangyayari ngayon. Parang nagpapahinga yung sarili ko ngayon sa dami kasi ng nangyayari ngayon sa akin na hindi magaganda. Parang medyo ako muna itahimik muna yung sarili ko. Nagpapagaling sa mga
mga nangyaring hindi magaganda. Sunod-sunod kasi dumating rin eh, nasubukan na naman ako. Kaya parang nawala na naman ang focus ko na naman sa ginagawa natin. Ang ganda oh, may ilog dito. Papasok na tayo ng Malabon. Ito yung pagitan ng tulay ng Malabon at Valenzuela. Parang tinahimik ko muna, parang nilagay ko muna yung sarili ko, yung isip ko muna sa katahimikan kasi hindi ko na dito kasi sa pagbablog ko masyadong hindi ko iniiwalay ko rin kasi yung personal ko din sa ginagawa natin kasi nga hindi ko masyadong ino-open masyado at masyadong pinopost yung mga private na nangyayari o kaganapan sa buhay ko. May mga bagay rin kasi sisikreto natin. Hindi lahat. Kumbaga sabi ko nga, hindi lahat ng sa buhay kailangan i-post. Lalo na yung mga magaganda nangyayari. Pupuntahan natin yung barangay Barangay Muson. Barangay Muson, Malabon. Dito lang yan sa pagitan ng Dampalit. Ito, pakanan, pa Dampalit. Ito, pakaliwa pa Muson. Kakaliwa lang tayo. Ito yung simbahan pagitan. Tandaan. Ito, dire-diretso lang to. Malapit-lapit lang to. Dire-diretso lang naman to. Sarap to tambayan pag ganito lalo ngayon mainit. Siyempre, para din, siyempre, pag ganito mainit, gamit na gamit lahat ng mga appliances. Ito, masarap dito pumunta dito. Ito yung arko. Yan, maliit lang, oh, mabuhay. Barangay Muson. Ito yung sinasabi ko. Ano? Dito. May dito malawak dito tambay. Parang bakanting lote siya. Na pwede kan doon tayo sa kabila. Mapuno dito, doon na lang. Ayan, magkabilaan na yan. Kailugan. Para siyang man-made na gawa ng tao tong ilog na to. Dito tayo sa kabila. Hindi mga ibon. Yan, dito talaga. Kita pa yung ano yun, Makdo. Doon sa may yan, sa Hulo. Doon sa bayan mismo ng Malabon yan. Lapit-lapit lang rin naman dito yung Hulo eh. Tinatambayan nila dito to eh. Pag dumadaan ako dito ng gabi pati umaga, napapansin ko marami nakatambay dito. Pwede ka nga mag-camping dito eh. Kasi may nakita nga ako dito, naglatag lang sila ng table and chair lang. Dito na, buong pamilya na. Kaya mas gustong gusto ko to eh. Hindi ka nalalayo. Alang Malabon lang naman. Kapitbahay lang naman ng Valenzuela. Pero parang may isda eh. Sa tingin ko pala isdaan to. Yun na, may mingwit doon sa may dulo. Ayun oh. Sa harapan ng motor sa harapan niya ni Pangarap ayun nangingisda, dalawa. Kung kita nyo. Wala na eh. Wala kang sunrise ngayon eh. Kasi maulap eh.
Pero maganda yung nakarang araw. Ganda ng sunrise dito eh. Sa kaliwa, etong kaliwa ko, ito yung sunrise. Pagdating sa kanan, dito nagsa-sunset. Kaya perfect ano to eh. Perfect spot. Parang naliligo pa ata iba dito. Ngayon, naliligo nga sila, oh. Pwede paliguan. O, di ba? Libreng swimming pool na, di ba? Oh. Naliligo dun, ayun, oh. Anang, oh. Tumatalon-talon, ayun, tumatalon pa. Ito lang. Ganito lang. Sa mga gustong naghahanap ng tambayan, ay malapit-lapit lang dito sa Malabon. Di ko alam itong lugar na to. Pero, dito lang, lagpas lang ng arko ng ano, mismo ng Barangay Muson. Hindi naman napupuno to, pero marami nakatambay dito kasi ang laki naman ng space ito mula doon pa lang sa arko. Hanggang doon pa sa dulo niyan, meron pa yan. Hanggang basta sa yung dulong-dulo ng tubigan na yan. Wala mo, meron pa dito na ganito sa Malabon. Bukod doon sa Valenzuela pa yung sa Tagalag. Pati pala doon sa Malabon yung Dampalit, Mega Dike. Ito mas malapit dito. Dito, itong lugar na to, dito ako nagpapahinga. Dito ako nagmumuni-muni. Nakaraan linggo, dito ako nagpupunta. Dito ako nagtatambay. Pag sa umaga, inaatid ko si Commander. Dito ako nagmumuni-muni. Dito ako nag-relax. Bumili lang ako ng kape doon. Dito na rin ako nagkakape sa umaga. Kasi parang ngayon, ewan ko, mas gusto ko ng mag-isa. Mas gusto ko sinosolo ko yung nararanasan ko ngayon. Halos lahat naman tayo may pinagdadaan ng kanya-kanya na ng pagdadala. Wala naman tao nabubuhay na walang pinagdadaanan eh. Iba nga lang. Dito, every time nandito ako, pakiramdam ko na ano yung nare-release ko yung negative vibes, yung mga dito ko nai-release yung mga sama ng loob, galit, dismaya. Tapos pag uwi ko ng bahay, okay na uli ako. Nai-release ko na eh. Kasi ako, nasanay ako siguro ng every time na na-stress ako, naghahanap ako ng isang lugar or nagra-rides ako para ma-release ko lang yung mga negative vibes sa sarili ko. Kaysa, siyempre, di ba? Kaysa manghawa pa tayo ng negative. Jadi, nagsosolo ako mas common. Mas mostly, nagsasarili ako. Mas gusto ko mag-isa ako. Gusto ko wala akong kausap. Kasi parang dun ko naiisip yung mga magagandang bagay. Nakakapag-isip ako ng mas maayos. Nakakapag-isip ako ng solusyon. Tapos, ganito, tatahimikin lang, tapos ganitong lugar lang, oh. Diba? Wala pang gastos. Soon, pag okay na ulit tayo, lalabas ulit tayo. Namimiss ko ulit lumabas. May time kasi nasisira yung focus ko sa ginagawa ko. Pero good vibes pa rin tayo. Siguro ngayon lang, di ko lang naikwento ko lang sa inyo. Mga kaibigan sa ako nagchat-chat, parang kinukumusta ako.
Parang di na nga daw ako nagbablog. So, medyo busy lang. Busy lang talaga. Marami nang ganap sa buhay. Bawat tao, bawat isa sa atin na laging may ganap sa buhay. May magaganda, may mga pangit. Di naman laging ganda nangyayari sa mga buhay natin. Mostly, may mga pangit. Pero kasama nga yan. Kumbaga, ano yan, sangkap yan. Recipe yan ng buhay. Doon ka susubukan kung hanggang saan katataga mo, paniniwala mo, at yung faith mo kay God. Wala naman na papagdaanan na hindi kayang tusutan o matapos. Hinaharap kasi dapat yan. Tapos para hindi na magtagal kung ano man yung problema o pinagdadaanan. Ito lang. Baka gusto nyo dito mga kabeers magpunta dito. Kaya kayo tambahan sa umaga, pwede rin kayo mag-jogging dito. Habang nagja-jogging kayo, pumunta kayo dito. Ito, langap ka ng sariwang hangin dito. Sariwang hangin dito, hindi naman mabaho. Baka may nagtatanong kung may amoy, masangsang o hindi. Sariwang hangin dito. Daming nagja-jogging dito. Pagtas mag-jogging, dito sila tumatambay. Ngayon ko lang nakita na pwede pala palikuan tong lugar na to. Lahat naman ng lugar magaganda. Depende na lang sa atin kung paano natin ma-appreciate yung isang lugar. Katulad dito, ito libre. Para sa akin maganda na mga ganitong lugar. Mostly kasi pag yung mga magagandang lugar, yun pa yung mga dinadayo. Totoo naman, dinadayo pag magandang lugar. Kaso, di naman lahat ng magandang lugar peaceful. Di lahat ng mga lugar pag maganda na-enjoy, lalo pag crowded na. Dami lang lumilipad na ibon. Kung papaliparin ko dito si Badahan, hindi kaya madagit. Wag lang uwak. Di ko lang sure kung uwak ba yan, pero wala naman uwak Paborito kasi ng mga uwak kasi pag yung drone pero pag sa ibang ibon naman hindi naman pinapansin yung drone. Try natin mamaya. Hindi lahat ng humihinto ay umayaw. Madalas, ang mga humihinto ay nagpapahinga lamang, tulad natin. Sadyang iiwanan muna natin itong ginagawa natin, itong habits natin, itong travel vlog na ginagawa natin, para magbukas ng daan sa tunay na realidad ng buhay namin. Sa loob ng 4 na taon, nakilala ko ang ilang mga tao, mga kaibigan at mga bagong kaibigan. Mas nakilala ko yung mga tunay. Sa totoo lang, hindi ganun kadali maging isang travel vlogger. Maraming consequences, maraming pinagdadaanan. Pero sa loob ng 4 na taon, naging masaya ako dito sa ginagawa natin at pagbabahagi ng mga lugar na napupuntahan namin at mga na-experience namin. Sa loob ng 4 na taon na ginagawa nating content, naging masaya rin naman kami dahil pupuntahan namin mga lugar at nakakapag-relax kami dahil tao lang rin kami, nakakaramdam rin kami ng mga problema at ng mga stress, at ayun nagiging dahilan namin at solusyon namin. Kaya bumibiyahe kami. Muli, magpapasalamat ako sa loob ng 4 na taon sa mga sumuportang tunay. Taos puso ako nagpapasalamat mga kabyeros. Muli, dito ko natatapusin ang episode na to. Kita-kits na lang tayo muli sa susunod na biyahe. Tara, biyahe tayo.